Hi guys, vlog lang natin Fernando Tele T-Style guitar from JB Music. Pinakamura, as in pinakamura, pero isa sa pinaka maganda. For me, favorite natin dito sa Basement Studio. Pinipili natin siya for months. I-vlog lang natin kung paano natin siya i-play for practice and for little recordings. Yan. Ito guys yung favorite nating ascending na pattern. Ibahin lang natin konti. Tapos descending naman. Dahil medyo very flat yung neck radius, madali siyang i-shred. Wala pang fret mute to, so medyo dinig yung mga open string na finger pulls. Hindi ganun ka-smooth yung frets. Especially compared din sa stainless na RJ. Pero ang sarap niyang i-bend eh. Yung mga tele meron siyang special I guess special tension or specific na tension kasi nga hindi tumatagos yung strings kaya mas maiksi yung strings. At least for this model hindi siya string through. 25.5 din yung scale length pero dahil hindi siya string through mas maiksi yung strings in a way. Hindi niya kailangang masyadong mahigpit yung tuning para maabot yung pitch. So in a way, mas malambot or less yung tension. Tsaka for me, nakaka-love yung tunog ng single coil. Konting timpla lang, tamang-tama na yung tinis. Tsaka guys, masarap din siya lagyan ng wah. Iba siya din sa RJ. Gagawin din natin ng vlog yung RJ pero to, meron siyang sariling flavor. Ito na yata yung part na binawasan natin yung gain. Mas masarap siya pakinggan sa live syempre. Yung setup kasi natin sa basement usually ay 2x12. Tapos RJ na amp lang, sound wave. Pwede ng pang wal-wali. Ito naman ay inspired by Sir Rasek. Maraming salamat po. Sir, yan yung trills na madalas nating nakikita sa mga reels at vlogs ni Sir Rasek. Yung minimized gain naman, inspired by Sir Vino of Guitar Lover. Salamat Sir Vino. Ang sarap din pong i-play, especially itong mga single coil. Meron siyang special na kalansing. Yung treble niya may extra chime. Tapos nababawasan yung talas ng mga legato. Yan for me okay siya. Masarap kasi mag-play ng tuloy-tuloy kapag hindi ka natatalasan sa tone mo. Kahit na ang gamit ko ay bridge pickup tsaka nakatodo yung mga treble settings. Nag-on na rin ako ng mids. And dati halos wala. Parang Metallica settings, 10, 0, 10, low, mid, high. Ngayon minsan yung mids pa yata yung nakatodo eh. Minsan 798 ang low mid high or 697 low mid high. Syempre yung wah pedal may tulong din. Yung wah kasi basically is a tone pedal. It's a manual tone controlled by foot. So pag binaba mo siya, basically very bassy note. Tapos pag tinapakan mo, magiging mas trebly yung tunog. Tapos mas madaling exaggerate yung tone difference kaya mas wawa yung sound. Kaya very very expressive.
Masarap gumamit ng humbuckers sa bridge, pero masarap din gumamit ng single coil. So ito binagalan natin para mas dinig yung specific na note progression. So kasama sa practice natin yung pagbasa ng kung saan tayo maglalagay ng accents. So usually nakaapak tayo ng todo sa wa dun sa mga endings, tsaka accent notes. Guys, pag actually nakataas yung leg dito sa video ay nakaapak tayo sa wa. Tapos pag nakababa yung leg, yung right leg natin ay nakababa yung wa. Naka-let go or naka-base yung wa natin. Sorry, medyo nakakalito. Pero try ko gawa ng vlog na may video din yung pag-apak sa wa. Para makita nyo. Makita natin lahat yung coordination ng notes, ng fingering sa pedaling sa wah pedal. Pero sorry medyo tatsambahan natin yung video, yung vlog ngayon kasi medyo hindi ko pa gama yung eksaktong pag-synchronize ng dalawang videos. Maganda kasi perfect yung yung pag-finger ng notes tsaka yung pag-press ng wah pedal. Medyo pagod na tayo, so ito na bumabagal na tayo ng husto. Pero tuloy lang kasama yun sa practice natin, sa goals ng practice natin. Yung playing stamina, so pati yung pinapractice, tsaka yung tone. Yung tone settings na gusto mo, tsaka gusto yung akma sa playing style mo. Para masanay pa rin tayo mag-play kahit na medyo pagod na po. Tsaka practice ng pedaling, ng wah pedaling. Yan. Yan kasabay ng mga legato. So, mapapansin nyo, madalas tayong bumabalik sa position 3. Yan, favorite natin kasi madali po siya. Especially ito sa scale na gamit natin. A sharp or B flat. Puro ganun lang. Siguro may 2 months ba tayo dito or magti 3 months. Pati sa cello. Minsan talaga sa experience ng mga non-pro guitarists katulad natin, masaya na tayong nakakapag-play kahit na practice lang, tsaka nakakapag-vlog ng konti. Yun, tsaka kita nyo naman with practice, minsan nakakasawa talaga, nakakabore. Mas nasasana yung coordination natin. Minsan, sumasakto naman talaga yung pagwawa tsaka yung mga accent na notes. Mas masarap kasi siyang pakinggan kapag medyo eksakto yung fingering tsaka pedaling. Ito medyo napasarap. Siguro talaga, practice lang, and then makuha mo yung feel na gusto mo. Minsan, pagod ka na, babagalan mong konti. Minsan, ginanahan ka ulit. Yun, bumibilis ulit. Yan, nagiging extra swifty yung fingers natin. Maganda, mai-record nyo para makita nyo, ay, ito yung mga position, ito yung mga licks na gusto kong gawin na mas mabilis ako. Ito yung mababagal na parts naman, yun, yung try natin i-improve next time. Meron din tayong shorts tungkol doon sa mga positions, sa mga licks na mahina pa po tayo. Yes, yan usually position 4. Yan, kasi ito yung malalayong position. So, meron po tayong mga specific na days na mas pinapractice natin yun. Position 4. So, maganda, meron tayong usual routine na practice, and then meron tayong practice para dun sa mga weakness natin. Yan. Siyempre, for songwriting, hopefully, makapagsulat na ulit tayo ng riff, ng licks. Masarap gawin, siyempre, yung mga favorite natin. Pero siyempre, masarap din i-improve yung mga weaknesses natin. Sorry guys, pero parang haba na.
Pero gano'n siya, gano'n kasarap gamitin yung tele. Hindi siya madaling mawala sa tono, especially kung naka ano 'to? Especially kung naka-individual saddle adjustment dun sa bridge. Ayan, so balik melody line. Madalas piniplay ko yan sa umpisa, tsaka sa gitna para makakuha ng buwelo. Para mas melodic yung buwelo. Yan, may mga favorite na notes na tayo eh. Hindi siya ganun ka-perfect. Usually, pag kailangan ipasok sa kanta, pag kailangan gawa ng solo, yun, yung mga accent notes tsaka yung mga endings, yun ang pinupulido natin. Pero for practice, ano lang, practice your strengths and then also, more practice on your weaknesses. Ganun lang siya. Tsaka enjoy mo. Enjoy natin yung playing natin. However busy tayo. Kasi busy naman lahat eh. Pero dahil love natin mag-gitara, love natin ang music and music making, ay hanap tayo ng way para mag-enjoy. Tsaka mag-improve. So yun lang, shred lang, strum lang, or fingerstyle, kahit ano. Pwede bang pang shred tele? Pwede. Practice tayo at full speed. Kahit maraming mali, tuloy-tuloy lang. Yan guys, start tayo sa position 3. Warm up tayo sa comfortable position, usually position 3 or 2. Tapos, singitan na natin ang position 4. Sorry na pasarap agad, so tinaas ko na from position 4 to 5. Tapos alternate lang, minsan descending, minsan ascending. Ayan, hinahanap natin yung position habang nagpe-play along the beat. Tapos usually play na may ending yung mga legato. Usually do, re, mi sa descending. Tapos ti, do, or la sa ascending. Ayan, sumasabit minsan yung open string. Pero Gora bells lang para masanay tayo mag-play ng tuloy-tuloy. Yun lang, kung kaya, practice tayo twice a day.